Closed doors, I'm a fool for your love. Ang ating munting bubuwit ay may nasagap na balita tungkol sa bagong bansang Maharlika, BBM International Inc. Gustong share ni munting bubuwit sa mga subscribers at viewers natin para hindi sila ma-scam. Ang mga inisyal ni Marcos at ang tatak na Maharlika. Ayon sa SEC, nakatanggap ito ng impormasyon na ang BMI ay nag-ooperate at nag-imbita ng mga miyembro na sumali sa kanilang programa. Nagpapanggap na nag-ooperate sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang BMI ay nang-aakit sa publiko na mag-avail ng mga benepisyo sa anyo ng food security, medical services, livelihood, libreng edukasyon at cash assistance para sa mga senior citizen na nagsisimula sa 50 taong gulang. Upang mag-avail ng mga benepisyo na inaalok ng BMI, kinakailangan ng isang prospective member na mag-fill out ng application form at magbayad ng P100 processing fee para sa kanilang identification cards. Sinabi ng SEC na ang entity ay nagparehistro sa komisyon noong 2022 na may pangunahing layunin na pagbutihin ang mga kondisyon ng pamumuhay ng mga miyembro sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila sa pagtatatag ng mga pasilidad, serbisyo at negosyo ng kabuhayan at kumuha ng mga pautang o iba pang pinansyal na kaginhawaan mula sa gobyerno at pribadong lending institutions upang pondohan ang produktibong mga negosyo ng kabuhayan at iba pa. Gayunpaman, sinabi ng SEC na bagaman ang entity ay rehistrado upang mag-operate, ang kanyang rehistrasyon ay hindi nagpapahintulot sa kanya na mag-operate bilang isang pribadong Social Welfare Development Agency, SWD. Kaya't pinapayuhan ang publiko na huwag sumali sa anumang scheme na inaalok ng anumang mga individual agents, entities na kumakatawan sa BMI o sa kanyang mga kaakibat na nakikibahagi sa katulad ng mga aktibidad na walang kinakailangang otoridad license permit mula sa mga kinaukulang regulatory agencies upang magsagawa ng gayong mga aktibidad, sinabi ng SEC. Ang SEC ay malapit na nagbabantay sa mga entity na humihingi ng mga pamumuhunan mula sa publiko ng walang kinakailangang mga lisensya o yaong hindi matatag at may katangian ng isang Ponzi scheme o walang angkop na otoridad. Ito rin ay nagpapatupad laban sa mga abusadong lenders. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, share and ring the notification bell. Thanks again.